Mom! No buts, Shara. Gagawin mo ang gusto namin. Sa ayaw mo man o sa gusto. Putol ng ina ni Shara sa kanya. Napailing-iling si Shara. Hindi makapaniwala sa desisyon ng kanyang mga magulang. Hindi matanggap ni Shara na kayang gawin yun sa kanya ng kanyang ina't ama. Pero paano kung masama ugali ng lalaking ipapakasal niyo sa akin? Is our company really that important? That you have to sacrifice me? Your only daughter? To a stranger? Angil ni Shara sa mga magulang. Shara, huwag mong subukan ang pasensya ko. Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na to. At masyado kang magastos sa mga bagay-bagay. Kaya dapat lang na may gawin ka rin para sa pamilya natin. Kapag natuloy ang kasal niyo ni Mr. Ventura, mas lalago ang kumpanya natin. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Mr. Ventura is a billionaire, Shara. Hindi ka magsisisi na makasal sa kanya. Come on, iha. Isipin mo naman ang future ng kumpanya natin. Napaismid si Shara sa narinig. Hinaharap na lang palagi ng kumpanya ang iniisip nila. Pero paano naman yung akin? Paano kung halimaw ang Mr. Ventura na tinutukoy nila at saktan ako? Paano kung alilain ako sa kanila? Hindi ko kakayanin kapag may ginawa sa akin ng lalaking yun. Hindi ako makakapayag. Tura ni Shara sa likod ng kanyang isipan. Para mapalago ang kumpanya ng kanyang pamilya, gusto ng kanyang mga magulang na magpakasal siya sa isang mayamang binata na kilala bilang Mr. Ventura. Hindi pa kailanman nakikilala ni Shara ang lalaki o nakita sa personal. Tanging litrato lang nito ang nakita niya, kaya sobra-sobra ang takot niya magpakasal dito. Pero ayaw makinig ng mga magulang niya at gusto ng mga ito na masunod ang gusto nila. Pirmahan mo na, Shara. Ibibigay ko ito pagkatapos sa sekretarya ni Mr. Ventura. Hindi na ninyo kailangan pa ng ingrandeng kasal. Your signature is enough. Nakangiting dagdag pa ng kanyang ina at inilahad ang isang folder sa kanya. Mom, Dad, sign it, Shara. Huwag nating paghintayin si Mr. Ventura at baka magbago ang isip niya. Hindi lang ikaw ang babae sa paligid niya, iha. Baka sa mga oras na ito, may makakuha na ng atensyon niya. Putol ng ama ni Shara sa kanya. Doon na hindi nakapagsalita si Shara. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang folder at gawin ang gusto ng kanyang mga magulang. Sa isang pirma niya lang, kasal na siya kay Chase Ventura. Are you crazy? Sigaw ng kaibigan ni Shara sa kanya na si Hillary. Sumimangot naman siya. Hindi pa ako baliw, okay? Mababaliw pa lang. Kapag nagkataon, ikaw na mismong maghahatid sa akin sa mental. Sarcastic ang sagot niya sa kaibigan na si Hillary. Wow, girl! Nag-improve na yung pagiging gaga mo. Ano naisip mo? At gusto mo ipasok kita bilang kasambahay sa mansyon na magiging asawa mo? Wala ka na ba maisip na gagawin sa buhay mo? Kaya ito naman ang gusto mong gawin, ha? Tanong ni Hillary sa hindi makapaniwalang boses. Ano magagawa ko? Pinapahirapan ako ng mga magulang ko, girl. And correction, Chase Ventura is already my husband. Napirmahan ko na yung mga papeles at nakakatakot isipin na nagawa sa akin ng mga magulang ko ang bagay na to dahil lang sa pera. Mom even comforted me. Like, I don't know if it's comfort or talagang sinabihan niya lang ako na magastos ako masyado. Sinabihan niya ako na kailangan ko magpakasal dahil mayaman daw ang Chase na yon. Grabe, I can't believe her. Angil ni Shara. May sense naman yung sinabi ng mom mo. Magastos ka naman talaga. Hindi mo man lang ba naisip na bumili ka ng yate last week dahil lang gusto mo mag-unwind? And that private helipad you got dahil lang nainggit ka? Girl, may sense ang sinabi ni tita. Kung gusto mo maging magastos pa rin, tigilan mo na yung kabaliwan mong to at umuwi ka na sa inyo. Okay,
Stop what you're thinking. That's stupid. Tinapik pa ni Hillary ang balikat ni Shara na kaagad na pakunot noo. How dare you? Ako ang kaibigan mo. Pero bakit parang si mamang kinakampihan mo? And hindi mo man lang ba naisip na baka masamang lalaki yung Chase Ventura na yon? I saw his photos online. He looks ruthless, Hillary. Parang kaya kong baliin gamit ng isang kamay niya eh. He really looks scary. Paano kapag saktan niya ako kapag nandun ako? O paano kung pahirapan niya ako kapag naisip niya na wala siya ibang magawa? O baka gusto niya lang ako mawala sa mundo? Baka bigla niya akong patayin? I don't know what to do. Paano kung gamitin niya lang ang katawan ko bilang parausan niya? OMG, Hillary, natatakot talaga ako. Baka ibinenta na pala ako ng mga magulang ko sa lalaki yun para sa kumpanya nila. Mahaba, aligaga at sunod-sunod na sabi ni Shara na halos hindi magkanda o gaga sa dami ng mga naiisip niyang senaryo sa utak niya. Gaano ba karaming pelikula yung napanood mo, ha? Arranged marriage lang yan. Ni hindi mo pa nga nakikilala yung asawa mo, tas kung ano-ano niya sa isip mo. Ang sasama pa na nasa isip mo, ha? Don't judge the book by its cover, okay? Bigyan mo naman ng chance yung tao. I can't! Okay? Nakuha niyang pumayag sa ganitong setup. Walang kasalan na ganap sa harap na altar? O pare, pirma-pirma lang? At legal na agad na mag-asawa kaming dalawa? That's crazy. Ni hindi pa nga siya dumadalaw sa amin, no? Hindi ko siya lubusang kilala. He is really up to something, okay? I can feel it. Baka, plano niya lahat ng to para pabagsakin ng pamilya namin. Putol ni Shara sa balak sabihin ni Hillary. Hindi to pwede. May kailangan akong gawin. Kailangang iligtas ko ang pamilya ko. I need to know if he really is a bad person. Kapag nalaman ko na oo, tatakbo ako palayo sa kanya. Hindi na ako magpapakita ulit. Bahala nang hindi ko mabili lahat ng gusto ko. Basta hindi ako mapunta sa masamang tao na yon. Dagdag na sabi niya pa na siyang ikinabuntong hininga ni Hillary. Nababaliw na ang isang to. Nakalimutan niya pa ata na lumaki siyang mayaman. Ibig sabihin wala siyang kayang gawin na kahit ano dahil ginagawa yun na iba para sa kanya. Gusto niya maging katulong? Very funny. Ni hindi niya alam kung anong kaibahan ng detergent sa Sunrocks. Naiiling na lamang na saad ni Hillary sa likod ng isipan niya. Vacation? Sa panahong ito, hindi makapaniwalang tanong ng ama ni Shara sa kanya. Yes, Dad. Gusto ko magpahinga muna. Wala naman siguro kayo masasabi sa gusto ko, di ba? I want to go on a vacation. Kasi masyado ako na-stress these days eh. Pinagsasabi mo, Shara? Ni wala kang ginagawa dito sa mansyon. Palagi ka ring wala rito. Dahil abala kang pumunta kung saan-saan. And a vacation at time like this? Kailangan mo pang kilalanin si Mr. Ventura. Tapos aalis ka. Are you being rebellious, Shara? Putol ng kanyang ina sa mga sasabihin niya. Napaismid si Shara sa sinabi ng ina. Tama ito. Nagre-rebelde nga siya. Ayaw ni Shara na makasama sa iisang kwarto ang lalaking hindi niya kilala. At mas lalong, wala siyang balak ibigay ang sarili niya sa lalaking yun. Kung kinakailangan maghirap muna siya, ayos lang. Whatever, Mom. Kung anong gawin ko, mali naman para sa inyo. I think that's the only right thing I did. Yung pagpirma sa papel na binigay niya sa akin. Wow, ang galing niyo rin, no? Binenta niyo na nga ako. Ayaw niyo pa akong hayaang gumala muna? Ano bang mali sa pagbabakasyon ko? I deserve it after signing those papers. Kung wala ako, lalago ba yung kumpanya niyo? Sarkastikang tugon niya sa ina bago umirap. Basta, aalis ako sa ayaw man o gusto niyo. I want a vacation and I will have it. Hindi lang kayo marunong magdesisyon para sa sarili ko. Okay? I can do it too. Better than you even. Dagdag na sabi pa ni Shara bago talikuran ang mga magulang. You heard that? She's being unfilial again. Palagi na lang yung pinapasakit ang ulo nating dalawa. Gusto niya pa talaga magbakasyon tapos ano? Ano na naman ang bibilihin niya this time? Kung hahayaan natin ang isang yun, baka sa susunod palasyo na mismo ang bilhin niya at mga tao. Galit na reklamo ng ina ni Shara sa kanyang asawa.
Nakaagad siyang nilapitan para pakalmahin. Hayaan mo na ang anak natin. Paniguradong kinakabahan pa siya makipagkita kay Mr. Ventura. Hayaan na muna natin siya mag-isip. Babalik din ang isang yon kapag napagod siya sa bakasyon niya. You know our daughter. Napailing-iling na lang ang ina ni Shara at hindi na sumagot pa sa asawa. Sa kabilang banda naman, naghanda na si Shara sa mga balak niyang gawin. Ang tanging dinala niya, pitaka niya na may lamang cards at IDs. Pagkatapos, umalis na si Shara para puntahan ang kaibigan niyang si Hillary. Nasaan ang maleta ko? Where's my clothes? And my skincare? How about my makeups? My heels too. Kailangan ko ng heels. And please, make sure you have my perfumes. Sunod-sunod na sabi ni Shara, habang papasok sila ni Hillary sa loob ng mansyon nito. Dahil wala alam si Shara sa buhay ng pagiging maid, nag-offer si Hillary na siyang maghanda sa mga gamit nito. At sa mga narinig ni Hillary sa sinabi ng kaibigan, napangiwi na lang siya. Gaga talaga. Sinong tanga may skincare tapos maid lang? Naiiling na tanong ni Hillary sa likod ng isipan. Ano to? Anong klaseng bag to? I told you, I want a maleta. Where's my branded clothes? Anong amoy ito? Why is it? Hindi ka pwede magmaleta, girl. Kailangan mong maging simple lang, kaya sapat na yung duffel bag. Downy naman yung naamoy mo. Pinalagyan ko na lang para hindi ka mabahuan. These are what we call ukay-ukay clothes. Magaganda at simple ang napili kong damit para sa'yo. All in good conditions. I bought you perfumes, but only a replica of it. Mabilis mawala amoy niyan. At walang skincare ang makakatulong, girl. Hindi nila kailangan ng skincare. Dahil sapat lang ang sweldo nila pambuhay ng pamilya. Naintindihan mo ba? And heels. Saan mo na magagamitin yung heels? Habang naglalaba ka? Habang naghuhugas ng plato? Are you for real right now? Putol ni Hillary kay Shara na natigilan hanggang sa dahan-dahang manlaki ang mga mata nito. No heels? And skincare? And how come ganito ang binili mo damit para sa akin? Sensitive ang skin ko, Hillary. Mangangati ako nito. Reklamo niya, pero umiling-iling lang si Hillary. You won't. At kung gusto mo maging katulong, ito ang susuotin mo. Lalo na kung ayaw mo mabuko. Gusto mo bang malaman ng Ventura na yon na naroon ka sa mansyon niya? Unang kita pa lang nyo? Tsaka, how about your photos? Nakakasiguro ka ba na hindi ka pa nakita ng Ventura na yon? Lalo na yung pagmumukha mo. Tumangutango si Shara bilang sagot kay Hillary. I don't have any photos online. At lahat private. Ayoko ipakalat dahil baka bigla ako nakawan sa daan. You know, may social medias. Palaging mga expensive outings ko ang laman. Kapag nalaman ng mga kidnappers na sobrang gara ko, baka bigla nila ako kidnapin. I can't handle that. And Mom has taken down my photos on internet dahil sa parehong rason. I also told her not to give that Chase Ventura any photos of me. Paano pala kung pangit siya? Tapos, nagustuhan ako dahil lang sa pagmumukha ko, no? No way. But, he's not ugly, right? Nakita mo ang litrato niya, di ba? Ngumuso si Shara at kalaunan tumangutango. 100/10. Pero, let's not judge the book by its cover. Kahit gaano pa siya kagwapo, posible pa ring sobrang sama ng ugali niya. Hindi makapaniwala si Hillary sa narinig niyang sinabi ng kaibigan. Ikaw na mismo ang nagsabi, don't judge the book by its cover. Pero grabe-grabe na yung pang-judge mo. Paano kung tatartuhin ka naman niya na maayos sa ikaw lang to nag-overthink? Tura ni Hillary pero agad na umiling-iling si Shara sa kaibigan. Walang matinong tao ang papayag sa isang arranged marriage, lalo na kung hindi gusto ng babae. Pagpipilit ni Shara sa judgment niya tungkol kay Chase Ventura. Wala nang nagawa si Hillary, hinayaan niya na lang ang kaibigan sa kung anong gustong isipin nito tungkol sa asawa nito. At bago natapos ang araw na yon, nagawa na ni Hillary ang gusto ni Shara
na ipasok ni Hilary si Shara sa mansyon ng asawa nitong si Chase Ventura bilang isang katulong at magsisimula na agad ito sa trabaho nito kinabukasan. Nandito na ako sa harap ng mansyon nila. Maganda naman, mukhang mayaman nga ng sobrang Chase na yon. Kaya siguro gustong gusto nila mamatdad ang taong to. Balita ni Shara sa kaibigan, nakausap niya sa telepono. Pumasok ka na, yung pangalan mo okay? Huwag kang magkakamali na sasabihin mo yung pangalan mo. At baka agad ka matanggal dyan. And please, matuto ka makisama sa iba. Huwag matigas yung ulo mo. At matuto kang gumawa ng mga bagay-bagay dyan. Gusto ko lang ipaalala na katulong ang pinapasukan mong trabaho, hindi pagiging freeloader. Natawa si Shara sa sobrang seryoso ng boses ng kaibigan niya. Alam ni Shara na nag-aalala ito sa kanya. Kaya wala siyang sinabi na kahit anong ikasasama ng loob nito. Oo na girl, gagawin ko ang best ko. Wish me luck. Humagikdik pa siya bago ibinaba ang tawag. Agad na dumiretso si Shara sa guardhouse malapit sa mansyon. Nakipag-usap siya sa taong naroon at pagkatapos ng ilang katanungan, nakapasok siya sa loob. Bagong maid ka rin? Tanong ng isang babae. Pagkatapos makita si Shara na papalapit. Ako nga pala si Mikay, bagong katulong din dito. Kararating ko lang din kanina, tagasan ka? Taga-probinsya ako sa Iligan. Nag-apply ako rito kasi nakita kong kailangan nila ng katulong at nangangailangan din talaga ako ng pera. Hindi pa man nakakasagot si Shara. Sunod-sunod na ang pagsasalita ni Mikay, kaya napakurap-kurap siya. Habang awang ang labi na nakatingin dito. Napansin yun ni Mikay kaya agad na bumadha sa mukha niya ang pagkapahiya. Sorry, kinakabahan kasi ako kaya hindi ko mapigilan maging maingay. Kanina pa kasi ako dito Medyo nakahingala ako na maluwag na makita kitang papasok. Paghingi ni Mikay ng paumanhin. Sa huli, napangiti si Shara. Ayos na naman nang nangyari sa kanya. Nagulat lang siya dahil sa sunod-sunod nitong tanong. Ayos lang, naintindihan ko naman na kinakabahan ka. Ako rin naman kinakabahan. Hindi lang siguro halata pero tumatahimik kasi ako kapag kinakabahan And I'm Ara Mendez. Sagot ni Shara na siyang ikinangiti ni Mikay. Pinuri pa ng dalaga ang pangalan niya. Nickname ni Shara ang Ara nung high school. Yun ang nakasanayan niyang itawag sa kanya ng lahat noon. At ang Mendez naman, apelido ng yumaong lola niya. Buti, hindi siya naubusan ng hangin. Sa sobrang bilis niya magsalita. Kung ako yun, hiningal na ako ng sobra. Tura ni Shara sa likod ng isipan. Habang nasa ganoong sitwasyon, dumating ang mayordoma ng mansyon ni Chase Ventura. Kaagad namang ipinakilala ng mayordoma ang dalawang bagong katulong sa ibang tauhan ng mansyon. Dinala din ng mayordoma ang dalawa sa magiging kwarto ng mga ito. Binigyan din ito ng tigda-2 pares na uniforme sina Shara at Mikay para sa magiging trabaho ng mga ito. Ang liit ng kama. Paano ko naman pagkakasya ng sarili ko sa kamang to? At bakit sobrang nipis ng foam? Gawa pa naman sa kahoy ang kama. Baka sumakit yung likod ko at baka magkasakit ako dito. Reklamo niya sa isipan habang nakatingin sa kama. May problema ba, Ara? Tanong ng mayordoma kay Shara pagkatapos mapansin ang pananahimik nito. Ayos lang po ako, ma'am. Wala namang problema. Nagulat lang po ako. Maganda yung kama. Sobrang ganda. Mas malaki siya kaysa dun sa amin. Kaya nagulat ako ng sobra. Sobrang saya ko po. Maraming salamat po. Sunod-sunod na sabi na lang niya. Bilang palusot. Dahil sa biglaang pananahimik niya. Mabuti kung ganon. Masaya ako nagustuhan mo. At buti na lang, mas malaki pala itong kama doon kaysa sa inyo. Hindi ko maisip kung anong klaseng kama yung meron ka at bakit sobrang liit. Naiiling na sabi ng mayordoma. Hindi ko rin maisip kung anong klase ng kama itong meron kayo at ba't ganito kaliit. Di pa maganda ang foam. Kung alam ko lang na ganito ang kama, sana nagdala na lang ako ng sakin para hindi ako mahirapan.
Nakangiwing reklamo ni Shara sa likod ng isipan niya. Hindi dapat ganun ang kama ng babae. O sige na, ayusin niyo na ang gamit niyo dyan at magbihis kayo ng uniforme. Pagkatapos, lumabas na kayo. Bali-balita kagabi na darating ang asawa ng amo natin. Kaya kailangan nating maghanda. Patuloy na sabi ng mayordomo bago ito umalis, habang natigilan naman si Shara sa narinig. Hindi ko naman yata nasabi na uuwi ako sa mansyon na to. Kaya anong pinagsasabi ng mayordomo na yun? Wait, hindi kaya may ibang asawa si Chase Ventura na hindi ko kilala? May pinakasalan ba siya na hindi ko alam? Pero hindi pwedeng magpakasal habang kasal ka na. Kaya paniguradong kabit niya ang babaeng dadalhin niya dito. May iba siyang babae na hindi niya nasasabi sa amin kung ganon. Galit niyang saad sa isipan at kung ano-ano pang naiisip niya. Masama nga naman talaga ang ugali ng lalaking yon. Makikita niya, kapag nagtagal ako dito, kukuha ako ng maraming ebidensya laban sa kanya. Ipapakita ko sa mga magulang ko na matahimik na sila at nang malaman nila na hindi maganda ang ugali ng Chase Ventura na yon. Sa huli, magsisisi sila na ipinakasal nila ako sa lalaking yon. Naiinis na dagdag niya sa isipan. Nakakaramdam siya ng labis na inis kay Chase Ventura kahit na hindi niya pa man ito nakikita sa personal. Ara, okay ka na ba? Magbibihis na ako at lalabas. Ikaw ba? Natauhan si Shara sa sinabi niya ni Mikay. Agad siyang umiti at tumango. Magbibihis na rin ako. Sagot pa ni Shara at agad na binilisan ang galaw niya. Napangiwi siya pagkakita sa uniforme nila. Pero wala siyang magagawa kundi suotin yun. Inayos din niya ang kanyang buhok bago lumabas kasama si Mikay na handang-handa na sa gagawin nilang trabaho. Habang si Shara, walang kaalam-alam sa kung anong gagawin niya. Bahala na. Nanood naman ako ng tutorial sa YouTube eh. Tura niya sa kanyang sarili. Umalis siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Chase sa mga magulang ni Shara na siyang bakas sa muka ang hiya. Sinubukan namin siyang pigilan. Kaso nagalit. Nung chinek ko ang gamit niya, naroon pa naman yung paborito niyang maleta na palagi niyang ginagamit kapag gumagala. Chinek din namin ang private helipad at yate niya. Pati na ang helicopter. At iilan niyang nabiling sasakyan pero wala ni isa sa mga yon ang ginamit niya. Chinek din namin kung ginamit niya ang cards niya pero wala din. Nag-aalala na kami. Ito ang kauna-unahang beses na wala siyang winaldas na pera. Baka kung ano nangyari sa isang yun. Sunod-sunod na sabi ng ina ni Shara. Ibig sabihin, naglayas siya. Taas kilay na tanong ni Chase at kaagad na umiling-iling ang ina ni Shara. Hindi! Hindi maglalayas ang anak kong yun, Mr. Ventura. Babalik din naman siya. Hindi lang talaga namin alam kung anong pumasok sa isipan niya at naisipan niya magbakasyon. Tinanong namin pero ayaw niya namang sumagot. Sinubukan namin siyang pigilan pero hindi siya nagpapigil. Pero sigurado ako na babalik siya. Tangu-tangong sagot ng ina ni Shara na kinakabahan na dahil sa pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Chase Ventura. Mr. Ventura, hayaan mo muna ho ang anak namin. Sadyang nanibago lang siya sa biglaang kasalan na naganap sa pagitan yung dalawa. Kaya gusto niya magbakasyon muna. Pangako ho, na babalik ang anak namin yun kapag handa na siya. Mahinahong pakiusap ng ama ni Shara. Sa huli, walang nagawa si Chase kundi umalis. Nakasunod kay Chase ang assistant niya na si JM. Chinek ko rin, boss, kung may lumipad ba ngayong araw na kapangalan ni Mrs. Ventura pero wala ho eh. Ibig sabihin hindi siya umalis ng bansa. Hindi kaya nagtatago lang ho ang isang yon. Ang bastos kung ganun. Pumayag naman sila sa kasalan. Sila pa nga nakikinabang sa kasal na to eh. Mas yumaman lang sila dahil sa kasal na to. Tapos nagawa nilang itago ang anak nila. Ani JM. Deduction for your salary next month. Malamig na tura ni Chase. Kaya nanlaki ang mga mata ni JM. Boss, bakit naman ho?
Nagsasabi lang ako ng totoo. Masasama ugali ng mga taong yun at ginagamit ka lang nila. Tapos ngayon, sila pa may gana itago ang anak nila? And next month? Sagot ni Chase, na mas lalong ikinakunot ng noo ni JM. Hindi na siya nagsalita pa, sa takot na mabawasan na naman ang sweldo niya. Huwag mong pagsalitaan ng ganon si Shara. I know her. Hindi man niya ako kilala. Kilala ko ang ugali ng isang yon. Paniguradong siya nagsabing magbabakasyon siya at hindi talaga siya nagtatago. That woman is not easily threatened by anything. Not for me, at least. Kaya paniguradong babalik din yon. Muli ay sabi ni Chase at nauna nang maglakad. Ay nako, mga in love nga naman. Itong boss ko, in love sa babaeng di naman siya kilala. At gusto. Paniguradong maglalasing to ng sobra kapag na-broken. Dahil hindi pala siya kaya mahalin ng babaeng mahal niya kahit kasal na sila. Naiiling na sabi na lang ni JM at sinundan ng boss niya para makauwi. Sa pag-uwi nila sa mansyon, nangangamoy na kaagad ang pagkaing niluluto ng mga katulong. Hanggang sa makarinig sila ng isang nabasag na pinggan. Agad na kumunot ang noo ni Chase bago naglakad papunta sa kusina. Pasensya na ma'am, pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Hinging tawad ng isang babaeng nakatalikod mula kina Chase. Ano ka ba naman, Ara? Mamahalin ang gamit na yan. Wala ka pang sweldo, makakaltasan na agad dahil sa ginagawa mo. Doon ka na nga sa gilid at huwag ka na humawak ng mga plato. May iba ka bang kayang gawin? Kaya mo ba magluto? Magluto ka na lang kung di mo kaya maghugas ng pinggan. Sagot ng mayordoma kay Shara na siyang hindi na mapakali kaya kaagad itong umatras mula sa mayordoma at handa nang kumuha ng walis at dustpan nang may maapakan siyang basang parte sa sahig kaya nadulas siya. Mabilis na laki ang mga mata ni Shara sa gulat nang maramdaman niyang babagsak siya sa sahig. Naipikit niya na lang ang kanyang mata sa takot. Nang bigla ang gumalaw si Chase para saluin siya. Agad na padilat na mata si Shara pagkatapos matanto na hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Wait, this woman, nandito siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Chase sa kanyang sarili. Pagkatapos matanto kung sino ang babaeng nasa loob ng bahay niya at hawak-hawak niya ngayon. Siya to, di ba? Ito ang asawa ko. Tanong ni Chase sa kanyang isipan. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ni Shara nang makita si Chase. Oh my God! This is my husband. Lingid sa kaalaman ni Shara, na bigla ang nalamig si Chase pagkakita sa kanya. Nanginig ang mga braso ni Chase at bago pa man niya mapigilan ang sarili, nabitawan niya si Shara dahilan para tuluyan itong bumagsak sa sahig. Aray! Shit! Wala kang kwenta! Ba't mo ako binitawan? Sigaw ni Shara kay Chase na siya namang natauhan sa nangyari. Mabilis na mutla ang buong mukha ni Chase at agad lumuhod para tulungan si Shara. Pasensya na. Anong pasensya? Bumagsak na ako sa sahig, bisit ka. Sa lahat ng gagawin mo, pagbitaw pa talaga sa akin? Kung sinabi mo lang sana, edi nakaayos ako ng tayo. Ano? Balak mong baliin yung buto sa katawan ko? Balak mo akong patayin? Paano kung may nangyaring masama? Kainis? Sigaw ni Shara dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Chase. Ang mga nanonood sa kanila, nanlalaki ang mata. Lalo na, ang mga nakakakilala kay Chase bilang amo. Umawang ang labi nila at nakaramdam na rin ng takot para kay Shara. Siya yun, di ba, boss? O namamalik ba tala ako? Malibay nakita ko? Sunod-sunod na tanong ni JM at sinampal-sampal ang pisngi niya habang nakatingin kay Chase. Boss! Tawag pa nito kay Chase na siyang napapitlag dahil sa sigaw ni JM sa kanya. Nang mapansin niya ni JM, agad siyang namutla. Lalo na nang dahan-dahan na lumingon sa kanya si Chase na masamang-masamang tingin sa kanya. Isigaw mo pa, sige! Naiinis na sagot nito sa assistant niya nang umiwi na lang kalaunan. Sorry boss, sabi ko nga, pero boss, bakit siya nandito at nagpapanggap bilang katulong? Kung di ko pa nakita litrato niya, sa pitaka mo,
At kung di ko lang alam ang pagmumukha niya, paniguradong hindi natin malalaman na nandito siya. Paniguradong may dahilan siya. Huwag kang magpapahalata na kilala mo siya. Kapag nabuking ka, babawasan ko ang sweldo mo sa buong taon hanggang sa susunod na taon. Boss, may matitira pa ba sa sweldo ko niyan? Angal ka agad ni JM. Next 3 years, gusto mo? Malamig na sagot ni Chase, kaya agad tinikom ni JM ang bibig niya dahil sa takot. Pero dahil dakilang madaldal at maraming tanong si JM, muli niya na namang itinaas ang kamay. Boss, pwede magsalita? Nagsasalita ka na. Kasi boss, nakahulog siya ng plato kanina na nabasag, tapos dumating ka. Sinigawan ka niya ng sobra. Di kaya pagalitan siya ni Manang June sa ginawa niya yun, or worse, si Santihin? Agad na kumunot ang noon ni Chase sa sinabi niya ni JM. Tawagin mo si Manang June, yun din. At pagbalik nga ni JM, kasama niya na ang mayordoma ng mansyon. Manang, may gusto ko sabihin sa'yo. Huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko kasi yung asawa ko, alam ko. Putol ni Manang June kay Chase na siya natigilan. Alam mo? Tumangutango naman si Manang June. Alam ko na si Ara ang asawa mo, iho. Hindi pa kita nakitang ganun kaamo kanina. Kung ibang tao yan, paniguradong sinigawan mo na rin pabalik. O baka nga pinaalis mo agad dahil sa pagsigaw niya sa'yo. Pero puro ka pasensya kanina habang kaharap ang babaeng yon. Kaya agad ko naisip na siya ang asawa mo. Lalo na dahil kitang-kita ko kung paano ka natigilan pagkakita mo sa pagmumukha niya. Ganon din si JM. Nanlaki pa ang mga mata nito. Sagot ni Manang June. Grabe ka, Manang. Hindi naman ganon kabigay-bigay yung reaksyon ko, no? Normal reaction ko kaya yun, syempre. Saka talaga nakakagulat naman talaga, Manang. Hindi ko kasi maintindihan kung ba't nandito yung asawa ni boss bilang katulong. Ang yaman-yaman nun. Bilyonaryo yun tas nagtatrabaho bilang katulong dito. Hindi makapaniwalang tura ni JM. Bigay na bigay ang reaksyon at tono ng boses, kaya napabuntong hininga na lamang si Manang June dahil pinatunayan lang nito ang akusa niya. Pinagalitan mo ba, Manang? Mahinang tanong ni Chase sa mayordoma. Hindi naman niya sinasadya ang pagsigaw kanina, Manang. Kasalanan ko talaga. Oo, kasalanan mo. Aba, bakit mo binitiwan, Aber? Kahit ako magagalit doon sa ginawa mo. Sinalo mo pa. Pero bibitawan mo rin lang. Kung bibitawan mo lang din naman pala, sana hindi mo na lang sinalo. Naiintindihan mo ba? Aba, sumasakit ang likod nun. Natamaan pa ata ang braso dahil sa nangyari. At gumingiwi. Kapag nalaman ng mga magulang mo ito, magagalit sila sa'yo. Lalo na ang mom mo. Dapat inaalagaan ang asawa, Chase, hindi binibigyan ng pasa. Putol ni Manang June kay Chase na agad na tahimik. Matagal nang yumao ang mga magulang ni Chase. Kaya, naiwan na lamang siyang mag-isa. Si Manang June ang tanging kasama niya mula pagkabata. Hanggang sa mawala ang kanyang mga magulang, hindi ito umalis sa tabi niya. Ngayong may asawa na siya, nandito pa rin ang matanda kaya tinuring na ni Chase ito na tila isang kapamilya. Nagulat ako, Manang Nanginig yung kabay ko. Buong mundo ko ba naman yun nasa braso ko? Ako'y wag mong bibigyan ng ganyang banat. Puntahan mo ang asawa mo at tulungan mo. Aba, ikaw na lalaki ka, kapag may nangyari doon, ikaw ang ibibitay ko patiwarik. Hindi na napigilan ni Chase ang matawa, kasabay ng pagniwi, dahil sa paghampas talaga sa kanya ni Manang June. Oo na, Manang. Sige na, at pupuntahan ko na ang asawa ko. Pero wag mo sana ipahalata, Manang. Nakilala mo siya, okay? Hindi ko rin naman alam kung anong balak niya at nandito siya sa mansyon bilang katulong. Pero hayaan mo na lang. Kung makabasag man ulit, sabihin mo na lang sa akin. Ako na bahala magbayad ng mga nabasag niya. Huwag mo lang ho sana hayaan na masugatan siya. At ayaw kong mangyari ang bagay na yun. Mahinahong sabi ni Chase sa mayordoma. Wala, Manang. In love na in love talaga siya sa asawa niya. Akalain mo yun? May puso rin pala si boss. Akala ko, halimaw talaga ang isang yun Bawasan ba naman sweldo ko? Reklamo ni JM. Pagkatapos umalis ng amo niya,
na siyang ikinatawa ni Manang June. Loko ka talagang bata ka. Sige na, bumaba ka na at kumain. Hayaan mo na yung amo mo at may kailangan pang suyuin. Ikaw naman, dahil wala kang asawa o girlfriend, gawin mo ang lahat para makahanap ka. Aba, hindi ka pa kasi in love. Kaya kung ano-anong nasasabi mo sa amo mo, makikita mo. Kapag nagkagusto ka sa isang babae, paniguradong mas malala ka pa kesa sa amo mo. Tura ni Manang June na siyang tinawanan lang ni JM. Sabi ko naman sa'yo na hindi sapat ang panonood mo ng kung ano-anong video sa YouTube para matuto ka maging kasambahay. Bakit di mo na lang itigil ang ginagawa mo, girl? Baka kung ano pa mangyari sa'yo masama dyan eh. Bumuntong hininga na sabi ni Hilary na siyang nasa kabilang linya ng telepono. Nasimulan ko na, okay? Hindi naman ganun kahirap ang mga trabaho. Sadyang hindi lang ako marunong kaya nakabasag ako ng gamit. Pero hindi naman nagalit sa kanyang mayordoma. Yun nga lang, nakarinig ako ng bulong-bulungan kanina dahil nasigawan ko yung amo nila. Sabi nila ang bastos ko daw. Dapat na daw ako masisante. Like, hello? Nagsisimula pa nga lang ako tapos sisante na agad. Saka, hindi naman ako may kasalanan, no? Binitawan ako ng amo nila kaya nagalit ako. Sakit-sakit pa nga ng braso ko. Ang bias nila masyado. Reklamo ni Shara. At naiiyak na sinapo ang braso niya. Hindi ka nga kasi nila kilala. Kung alam nila na ikaw ang asawa ng amo nila, panigurado matatahimik ang mga yon. Kapag pagod ka na magtrabaho bilang katulong, sabihin mo na lang yung totoo. Saka hindi naman ganun ka sa mga asawa mo, di ba? Kung ganun na, dinidepensahan siya ng mga tauhan niya, panigurado mabait siya sa mga ito. Marahang sabi ni Hilary sa kaibigan na siyang umusulang. Wala akong pake kung mabait siya. Sinaktan niya pa rin ako at naiinis ako ng sobra. Gusto ko siyang sakalin ng sobrang diin para hindi siya makahinga. Dahil sa sinabi niya, tumawa na lamang si Hilary. Ewan ko sa'yo, gawin mo kung anong gusto mo. Pero wag kang papatay ng tao ah. Kapag nakapatay ka, makukulong ka. Libre nga ang pagkain sa kulungan pero hindi yun masarap. Walang branded na damit dun. Wala ring heels. O kung ano pang gusto mo. At mas matigas na higaan dun. Naintindihan mo ba? Nang magpaalam na si Hilary, agad niyang binaba ang tawag. Nahaplos na lamang niya ang braso. Namagayon dahil sa nangyari at masakit pa. Gusto niyang magreklamo at magalit lalo na kay Chase. Pero baka siya mapaalis dun sa mansyon. Naroon siya para imbestigahan ang totoong ugali nito. Kaya kung mapaalis man siya, hindi niya malalaman ang totoo. Kaagad na palingon si Shara sa taong nagpeke ng ubo. At bumungad sa kanya si Chase na naka-business suit pa. Umiwas siya ng tingin dito at hindi alam kung anong gagawin. Ayaw niyang maalis sa trabaho dahil sa nangyari. Pero ayaw niya rin humingi ng tawad dahil hindi naman siya may kasalanan. Ito ang may nagawang mali. Dahil ito ang bumitaw sa kanya, kaya bakit siya kailangan humingi ng tawad dito? Here. Napalingon siya muli kay Chase at nakitang may inilahad itong cold compress bag. Hindi yun matanggap-tanggap ni Shara dahil nagdadalawang isip siya. Nang si Chase na mismo ang lumapit sa kanya at marahang tinaas ang braso niya. Gusto niyang magsalita pero natigil siya sa gulat na nararamdaman niya. Hindi ko sinasadya nangyari kanina. Pasensya na dahil nabitawan kita. Alam kong kasalanan ko ang nangyari. Hindi ko rin napansin na nabitawan na pala kita, kundi ka lang umaray pagkatapos mong bumagsak. Dahil sa nangyari, bibigyan kita ng compensation. Sabihin mo lang sa akin anong kailangan mo. Ibibigay ko sa'yo. At nasabi na rin sa akin ni Manang na hindi ka masyadong marunong maghugas ng plato. Wala ka rin pag-asa sa pagluluto. Kaya paniguradong wala ka rin alam sa paglalaba. Iniinsulto mo ba ako? Putol ni Shara kay Chase, na pinipigilan ng sariling matawa at mapangiti. No, I was only listing your weakness, which are all true. Totoo naman, di ba? Balik tanong ni Chase kay Shara na masama ang tingin sa kanya pero dahan-dahan namang tumango.
Gusto mo ba ako sisantihin? Dahil wala akong alam na gawin? Kailangan ba talaga may alam ako kaagad sa lahat ng bagay para maging katulong? Hindi ba pwedeng matuto ako habang nandito? Sunod-sunod na tanong ni Shara kay Chase. Pwede naman, pero hindi kita pwedeng isama muna sa kanila dahil sa nangyari. Maaaring lumala ang nangyari kanina at baka sa susunod masugatan ka. Kaya naisip namin ni Manang June na ilipat ka sa kwarto ko. Si Manang June ang madalas na naglilinis doon. Pero dahil sa nangyari, naisipan namin ikaw na lang. Marunong ka naman siguro maglinis ng kwarto, hindi ba? Agad na napaisip si Shara sa tanong ni Chase. Madalas makakatulong lang din nila naglilinis ng kanyang kwarto. Totoo ang sinabi ng lalaki na wala siyang alam na gawain. Pero kailangan niyang manatili sa mansyon kung gusto niyang malaman ang totoong ugali nito. Paano kung may mabasag ako? Tanong ni Shara. Di babawas ko sa sweldo mo. Sagot ni Chase at kaagad na napaisip ang babae. Kung ito lang ang paraan para manatili ako, walang problema. Wala naman akong binubuhay na kahit sino. Kaya ayos lang sa akin kahit mabawasan yung sweldo ko kapag may nababasag ako. Saka, hindi naman siguro ganun kahirap ang paglilinis ng kwarto niya, di ba? Saka kung naroon ako, pwede ako matulog lang sa kwarto niya at magkulong. Yun, tama, pwede ko yung gawin. Tuwang-tuwa na sabi ni Shara sa likod ng isipan niya. Is it a deal? Tanong pa ni Chase. Deal! Hindi ako aangal sa gusto mo. Sagot ni Shara nang umiti pa ng sobrang tamis. Hindi pa rin siya pinapaalis ni Sir. Nakabasag na nga siya, nasigawan niya pa si Sir pero nandito pa rin siya. Attitude pa naman niya isang yan. Nakita ko na gustong gusto siya ni Manang June. Nag-inarte siya sa ulam kahapon. Pinagluto siya ng ibang ulam. Sobrang sip-sip ng gaga. Yun lang ang bulong-bulungan na naririnig ni Shara mula sa mga katulong na nasa paligid niya. Alam niyang sinasadya ng mga ito na iparinig yun sa kanya para mahiya siya. Pero bakit naman siya mahihiya? Legal wife ako, duh. Kahit basagin ko pa lahat ng bagay dito sa mansyon ni Chase Ventura, hinding-hindi ako magiging pulubi. Saka anong pakinila kung nag-inarte ako sa ulam, hindi ko nga gusto yung amoy. Saka, napansin ni Manang June kaya pinagluto niya ako ng bagong ulam. Mga masasama ang budhi. Kung nagtrabaho na lang sila kaysa magchismisan, di ba? Angil ni Shara sa likod ng isipan niya. Huwag mo silang pansinin, Ara. Hindi ba sa kwarto ka ni Sir Chase maglilinis ngayon? Sabi ni Mikay na siyang nasa tabi ni Shara. Muntik matawa ito dahil kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ng katulong na pinag-uusapan siya dahil sa narinig ng mga ito. Ay oo nga pala, doon nga pala ako inilagay ni Sir Chase. Buti na lang din dahil ayaw ko dito sa kusina. May naamoy ako mabaho eh. Pero syempre hindi ka kasali doon, Mikay. Sa garden ka ngayon, di ba? Nanunuyang saad ni Shara na may ngisi sa labi habang sumusulyap sa ibang katulong. Anong sabi mo? Sinong sinasabihan mo mabaho, ha? Sigaw ng isang malditang katulong at agad sumugod papunta kay Shara. Kayong dalawa, sino pa ba? Wala ba kayong maganda magawa sa buhay nyo? Kaya ako ang pinag-uusapan nyo? Ganun na ba ako kasikat? Sarkastikang sagot ni Shara na dahilan para mas lalong mamula sa galit ang kausap niyang katulong. Tama lang naman yung sinabi namin attitude ka. Ang sip-sip mo rin kay Manang June. Hindi ka mayaman para mag-inarte sa pagkain mo. Kaya bakit nagpaluto ka ng ibang klase ng ulam? Ikaw na nga ito nagtatrabaho. Ikaw pa itong may gana na mag-inarte. Wala ka namang ginawa na tama pagdating mo dito. Nakabasag ka kaagad ng mga pinggan. Hindi ka marunong maghugas ng plato. Miski pagluluto hindi mo alam. Nasigawan mo pa si Sir Chase? Sunod-sunod na sigaw ng katulong kay Shara. Bet ko naman siya hindi sisigawan, di ba? Si Sir Chase ang may kasalanan sa nangyari dahil binitawan niya ako. Sana hindi niya na lang ako sinalo. Tsaka anong pakaalam mo kung nagpaluto ako ng ulam kay Manang June? Siya naman yung nag-offer sa akin eh. Kung naiinggit ka, magpaluto ka rin sa kanya. Saka oo, wala akong alam na gawin.
Hindi ako marunong sa gawaing bahay pero hindi ibig sabihin hindi na ako pwedeng matuto. Ikaw ang attitude sa ating dalawa. Sagot pabalik ni Shara at malditang inirapan nito. Pagkatapos ay tumalikod siya para umalis. Nang mapasigaw siya, pagkatapos hilahin ng katulong ang kanyang buhok. Napasigaw si Shara sa sobrang sakit nun, kaya agad na tumulong si Mikay. Pero sumali naman yung isa pang katulong na ayaw din kay Shara. Ay naku, sus Mariosep, ano nangyayari sa inyo? Bumitaw kayo. Ara! Tarantang sigaw ni Manang June pagkatapos makita ang nangyayari. Kalaunan, dumating si Chase na kasama si JM. Laglag ang panga ni JM pagkatapos makita ang nangyayari. Iho, pigilan mo ang asawa, pigilan mo siya! Baka kung ano mangyari sa kanya, pigilan mo at baka masaktan! Tarantang saad ni Manang June. Kitang-kita niya kung paano sinabunutan ng katulong si Shara. At agad kumuyom ang kamao niya, pero nang makita niya kung paano kalmutin ni Shara ang mukha nito, muntik na siyang mapasigaw sa tuwa. Pilit na kinalma ni Chase ang sarili niya habang nanonood. Hayaan mo muna Manang, parang galit na galit siya eh. Hindi yan kakalma kaagad kapag pinigilan natin. Boss, nababaliw ka ba? Kapag nalaman niya na tinitignan mo lang siya makipag-away, kahit kilala mo na siya, panigurado magagalit yan sa'yo. Mas lala lang unrequited love mo, boss. Saad ni JM kay Chase. Dahilan? Para taasan siya ni Chase ng kilay. Oo na. Kasalanan ko na. Saad na lamang ni JM, pagkatapos itoon ng atensyon sa nangyayaring away sa harap nila. Hindi na siya nagsalita, baka bawasan na naman ang sahod niya eh. Pabulong-bulong na lang siya na chinicheer ang asawa ni Chase. May bonus ka sa akin next month. Ani Chase, kaya natigilan si JM. Pagkatapos biglang lumawak ang ngiti. Patuloy pa rin siya sa pag-cheer at naririnig naman yon ni Chase. Sobrang gulo ng nangyayari. Hindi pa rin maawat ang apat na nagsasabunutan at nagkakalmutan. Nilalanding mo lang Sir Chase, ano? Linta ka! Gusto mo lang gamitin siya para umangat ka, pwes! Gusto ko lang sabihin na may asawa na yung tao. Hindi ka nararapat sa kanya. Pero bago pa lumapat ang kamay ng katulong kay Shara, humarang na si Chase sa harap ng asawa niya. Dahilan, para siya makalmot ng katulong. Napangiwi siya ng maramdaman na mahabang kuko ng katulong sa liig niya. Ba't ka humarang? Sigaw ni Shara. Sir Chase, sorry po. Naiiyak na sabi ng katulong. Pagkatapos makita ang nagdurugong liig ni Chase. Anong sorry? The damage has been done. Nasaktan mo na siya tapos magsasorry ka lang? I will sue you. Sigaw ni Shara sa sobrang galit at hinila si Chase para ilagay sa likod niya. Nagulat si Chase sa nangyari. Humarang siya dahil gusto niyang iligtas si Shara. Pero sa nangyayari, siya pa itong iniligtas ng babae. Hindi na napigilan ni Chase ang mapangisi at kiligin sa nangyayari. Dahilan para kailangan niyang yumuko dahil baka mapansin yun ni Shara. Ayos na ako. Hindi naman ganun kalala. Malayo sa bituka. Singit ni Chase sa pag-uusap ng dalawa. Mabilis na nilingon ni Shara ang asawa at nang bumungad sa kanya ang mukha nito, natanto ni Shara ang ginawa niya. Mabilis siyang napaatras papalayo kay Chase nang biglaan siyang hilahin ito. Kaya napasinghap ang ibang nakakita. I'm done playing your game, wife. Nabuko ka na, kaya bakit ka pa aatras? Nakangiting tanong ni Chase kay Shara na agad nanlaki ang mga mata sa gulat. Alam mo? Gulat na tanong ng babae. Of course. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng asawa ko. Kaya syempre alam ko. Ikaw ang asawa ko. Ara Mendez? O dapat kitang tawaging Mrs. Shara Ventura? What? Ano? Ano daw? Asawa siya ni Sir Chase? Siya ang asawa ni Sir Chase? Gulat na tanong ng isa sa mga katulong. Gulat kayo, no? Ako rin sobrang nagulat.
Sobrang ganda na asawa ni boss. Pero, naglaro bilang katulong? Natatawang sabi ni JM. Pasensya na ma'am. Sir, patawarin niyo ho ako. Bigla ay sigaw ng katulong na kanina lang kaaway ni Shara. Huwag niyo ho kaming sisantihin, ma'am sir. Sorry po talaga. Napakurap-kurap si Shara nang lumingon sa kanya si Chase at pinagtaasan siya ng kilay. Ikaw ang magdesisyon kung anong gusto mong gawin sa kanila. Totoong nainis si Shara sa mga ito dahil sa pinagsasabi ng mga ito. Mahilig ang dalawang katulong na manghila ng ibang tao at magsalita ng masama sa kapwa nila katrabaho kahit walang ginagawa ang ibang masama sa kanila. Kailangan nila matuto. Hindi sapat ang paghingi nila ng tawad sa akin, lalo na sa'yo. Ayaw ko ng mga katulong na nang hihila ng iba pa ibaba. Mga plastic na tao lang ang gumagawa niyan. At sa nakikita ko, kailangan niyong matuto dalawa. Hindi namin kayo aalisan ng trabaho. Pero hindi kayo rito magtatrabaho. I have a friend. She can recommend a work for you both. Pero sa ngayon, kailangan niyo umalis dito sa mansyon. Seryosong saad ni Shara. Salamat po, ma'am. Salamat po. Sabay na sabi ng dalawa bago umalis ang mga ito sa harap nila. Bumuntong hininga naman si Shara bago nilingon si Chase na hawak-hawak pa rin siya. Nang mapansin ni Shara ang dugo sa leeg ni Chase, agad na kumunot ang noo niya sa inis. Where's your room? May first aid kit ka ba? Sa tanong na yun ni Shara, agad siyang dinala ni Chase sa kwarto nila. Pagkapasok nila sa loob, agad na umawang ang labi ni Shara nang mapansin na ibang-ibang disenyo ng kwarto kaysa sa inaasahan niya. Nagtanong ako sa mama at dad mo kung anong gusto mo. So I renovated the room design according to your preference. Pinalakihan ko ang kama dahil baka hindi ka komportable na makatabi ako. Para kahit magkalayo, hindi ka mahuhulog basta-basta. I learned that you have some collection of heels and clothes. Kaya nilakihan ko ang walk-in closet mo. There's a balcony. May mga bulaklak to na paborito mo na pwede mo amoyin o tignan ko pag gusto mo. Sunod-sunod na paliwanag ni Chase pagkatapos makita ang pagtataka at gulat sa pagmumukha ni Shara. Hindi mo naman alam kung darating ako. Ani Shara at umirap. I can wait. Hinintay nga kita na ilang taon. Kaya walang problema kung maghihintay ako ulit. Mahaba naman ang pasensya ko. At saka dumating ka naman, di ba? Nandito ka na ngayon. Bilang katulong nga lang. May pang-aasar sa tono ng boses na siyang dagdag ni Chase. Kaya natawa naman si Shara. Kainis ka? Hindi ko alam na kilala mo ko. Sinabihan ko si ma'am na huwag ka bigyan ng litrato ko. Angil ni Shara kaya, inilabas ni Chase ang pitaka niya na may litrato ng dalaga. Hindi nila ako binigyan ng litrato mo. I have a photo of you during college. Kinuha ni Shara ang litrato at napakurap-kurap siya ng mata pagkatapos matanto na siya nga ang nasa litratong yon. It was a love at first sight, Mrs. Ventura. Ang swerte ko nga. At napapayag ko ang mga magulang mo na ipakasal ka sa akin. Ikaw, bakit ka nandito at nagpanggap na katulong? To investigate. Kung masama ka bang tao o hindi. And the result of your investigation is? Taas kilay na sagot ni Chase. Hindi sumagot si Shara. Imbes, hinila niya ang damit ni Chase at hinalikan nito sa labi. Nang akmang hihiwalay si Shara, hindi siya hinayaan ni Chase. Hinapit siya lalo nito, papalapit dito. Pagkatapos ng halikan, isang matamis na ngiti ang kanilang pinagsaluhan. 8 months later, nagising si Chase pagkatapos marinig ang pag-iyak ng asawa niyang si Shara. Nakita ni Chase ang asawa na balot ng kumot habang may pinapanood sa hawak nitong cellphone. Wife, anong oras na? Ba't gising ka pa? Marahang tanong ni Chase at nilapitan si Shara na mas lalong naiyak pagkakita sa kanya. The baby, dear Chase.
Inaway ang baby dear. Iyak ni Shara at pinakita kay Chase ang video na nakita niya sa Facebook Reels kung saan inaaway ang isang baby deer. Yun ang paulit-ulit na pinapanood ni Shara hanggang sa maiyak ito, kaya nagising si Chase. Napabuntong hininga siya dahil sa nangyayari. Pagkatapos, maglapit ng kanilang loob, nanirahan sila sa iisang mansyon. Ngayon, 2 buwang buntis na si Shara at sensitibo ang pagbubuntis nito. Mabilis umiyak si Shara sa kahit ano kaya sobrang ingat ni Chase dito. Wife, masyadong maigli itong video. Baka hindi lang nasali sa video kung paano lumaban yung baby deer. Tingin mo. O di kaya baka may dumating na tulong sa kanya. The baby deer is fine. Naintindihan mo ba? Walang nangyaring masama sa kanya. Ligtas siya. Pagpapakalma ni Chase sa kanyang asawa. Suminghot-singhot si Shara at tumangutango. Para aliwin ng asawa, sinwipe daw niya ang reels para makapanood to ng bago. At bumungad sa kanila ang isang mukbang video kung saan may iba't ibang kinakain na tsokolate ang babae na galing sa Dubai. I want that. Biglang sabi ni Shara kaya napakurap-kurap siya. Wife? Inaasahan niyang nagbibiro lang ito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya sanay sa paglilihi ni Shara. Kung anong makita nito, gusto nitong kainin yun. At hindi lang yun. Dahil kung saan ang galing ang pagkain, dapat doon din bilhin ni Chase. Kamakailan lang, lumipad siya papuntang Japan ng madaling araw dahil lang gusto ni Shara ng sushi mula doon. Gusto ko ng chocolate na to, Chase. Sikat daw siya sa Dubai. Gusto ko rin kumain. Gusto namin ni baby niyan. Bilhan mo ko, please. Malambing na sabi ni Shara. At nang hindi agad makasagot si Chase, agad nangilid ang luha sa mga mata niya. Wait. Huwag kang umiyak. Okay, bibili ako. Pupunta akong Dubai. Bibilin ko yan. Tarantang sabi ni Chase at agad na bumaba mula sa kama. Chase! Tawag muli ni Shara sa asawa, kaya agad na bumalik si Chase at binigyan ng halik sa labi ito. Nang tignan niya ang oras, napailing-iling na lang siya nang makitang 12:00 pa lang ng gabi. Pero kung di siya aalis, iiyak ng sobra ang babae. Boss, 12:00 pa, boss. I-ready mo ang private jet. Pupunta akong Dubai. Putol ni Chase sa sasabihin nang tinawagan niyang assistant na si JM. Pagkatapos ng sinabi, ibinaba ni Chase ang tawag. At habang nasa biyahe si Chase, tumawag si JM para sabihing handa na ang gusto niya. Kaya pagkarating doon, naroon din si JM na may bitbit pang makapal na jacket at may suot na makapal na damit. Boss, sobrang lamig ng panahon ngayon pero nakapajama ka lang. Di ka man lang nagbihis muna bago umalis. Kapag nagkasakit ka, paniguradong iiyak niya ng asawa mo eh. Ikaw lang ang nakakapagpatahan sa isang yun, kaya ingatan mo yung sarili mo, boss. Yeah, duly noted. Sige na, bumalik ka na sa tulog mo. Ako na lang pupunta sa Dubai, salamat. Chase, iho! Puno ng pag-aalalang sigaw ng mayordoma. Pagkatapos makita si Chase na papasok sa loob ng mansyon. O manang, bakit ang putla-putla mo, may nangyari ba? Nang makitang walang sugat si Chase sugasgas sa katawan, agad na nakahinga si Manang June ng maluwag. May nakita kami sa news kaninang madaling araw na aksidente. At iyong sasakyan tulad ng sayo. Sobra kaming nag-alala, lalo na dahil wala ka kaninang madaling araw. Natagalan ka rin sa pagbalik at iyon nga ang asawa mo. Nagkulong sa kwarto at umiiyak. Kanina ko pa pinipilit na kumain pero ayaw niya. Baka kung ano mangyari sa batang yun. Agad namang umakyat si Chase papunta sa itaas. Nang makarating siya sa kwarto nila, dahan-dahan niya yung binuksan. Kaagad niyang narinig ang iyak ni Shara na muling bumasag sa puso niya. Masyadong masakit pakinggan ang iyak ng asawa niya, lalo na kapag nasasaktan ito.
Wife? Marahang tawag ni Chase. Chase? Chase! Nagmadaling bumaba ng kama si Shara. Kaya, nagmadali na rin si Chase at agad niyakap ito. Dahan-dahan, buntis ka. Baka kumapano ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. I tried calling you pero hindi ka sumasagot. I was on a private jet. Nabili ko na ang gusto mo. Gusto mo bang kainin to ngayon? I bought you a lot just for you and our baby. Gusto mo to, di ba? Malambing na tanong ni Chase at hinagka ng ulo ng asawa na yakap-yakap pa rin siya at ayaw bitawan. Huwag ka nang umalis sa susunod. Kahit umiyak ako, kahit magwala ako, huwag mo ako sundin. Natatakot ako na baka may mangyari sa'yo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. At kahit umiiyak ang asawa, nagawa pa ni Chase ng ngumiti dahil sa sinabi nito. Hindi ko rin kaya nang wala ka. Kaya lahat ng gusto mo, gagawan ko ng paraan. At syempre, ayoko namang iwan mo ko, no? Minsan ka lang naman magbuntis. At saka mag-iingat naman ako. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang sarili ko. I trapped you in this marriage, so I have to be with you in this lifetime. Okay? Sa sinabi ni Chase, doon unti-unting kumalma si Shara. So, gusto mo bang kainin yung chocolate? O ibibigay ko na lang sa iba ito? I want it. Subuan mo ko. Natawa si Chase dahil kaagad inagaw ni Shara mula sa kanya ang hawak niyang paper bag. Ginawa nga ni Chase ang gusto ng asawa. Sinubuan niya ito ng tsokolating gusto nitong kainin. 7 years later, Daddy, I want a barbecue. Chase, I want a cola. Mabilis na nagkatinginan na mag-ina ni Chase. Dahil sa sabay na pagsasalita ng mga ito, naaaliw na napangiti si Chase dahil alam niya kung ano ang kasunod na gagawin ng mag-ina. Nauna ako, Mommy. Ako dapat ang bigyan muna ni Daddy. Maktol ng 7 taong gulang na anak nila na si Chin. Aba, ako ang asawa ng daddy mo kaya dapat ako muna. That's not fair. Saka, kung ganun po, napaunahan, mas nauna po ako sa Mommy kasi sabi ng teacher namin, galing kami sa sperm ng daddy namin. Eh di mas nauna ako sa'yo kasi nasa sperm na po ako ni daddy bago mo pa siya makilala. Napakurap-kurap si Shara sa narinig. At miski si Chase, natigilan sa sobrang gulat. Inaanak, may barbecue dito. Anong gusto mo? Sigaw ni Hillary mula sa malayo. Dahilan para mapatili si Chin sa sobrang saya. Nang mawala si Chin, saka nailabas ni na Shara at Chase ang tawang kanina pa nila pinipigilan. Ang anak mong yun? Hindi ko alam kung saan nagmana at ganun magsalita. And that teacher, ang aga-aga pa para sa science at reproductive system? Pero yun na ang tinuturo nila sa mga bata ngayon? Pinunasan ni Shara ang naluluha niya mga mata dahil sa naging pagtawa niya. Hindi ko rin alam kung saan nagmana ang batang yon. Dapat talaga hindi mo pinapaalagaan to kay Hillary eh. Kapag gusto natin ng tayong dalawa lang. Pwede naman kay JM pero paniguradong hindi rin matino ang isang yon. Hindi ko na alam. Napapailing na lang nasabi ni Chase. E paano kung katulad ko biglang lumiko yung utak ng anak mo at gusto niya maging katulong? Natatawang tanong ni Shara kaya agad na paisip si Chase. Dapat bang paturuan na natin siya ng gawaing bahay? Kahit konti lang para hindi siya matulad sa'yo. Baka makabasag din ang pinggan eh. Paniguradong kapag nakabasag siya, malalaman na natin kung saan siya nagmana. Like mother, like daughter. Agad hinampas ni Shara si Chase. Kaya napanguso ang lalaki. Habang natatawa na lang si Chase at nakuha pang hagka ng asawa sa labi nito. Ano nga sa tingin mo? O hindi kaya yung kaibahan ng Zonrox at detergent? Yung ituro natin para may alam siya kahit konti. Chase naman inaasar mo ako. Alam ko kaya pagkakaiba ng detergent at Zonrox, no?
Angil ni Shara. Oo na, hindi ko naaasarin ang asawa ko. Sorry wife, forgive me? Malambing na tanong ni Chase sa asawa kaya inirapan lang siya nito. Pero nang lumapit si Chase, hindi naman umiwas si Shara at sinalubong pa ng halik na iginawad sa kanya ng asawa at napangiti na lang siya. Nagpapasalamat siya na binigyan siya ng tsansa ni Chase sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, sobrang saya niya sa buhay. Kasama si Chase Ventura at ang kanilang anak na si Chin Ventura. The end.